pattern of violence. No? So doon sa impeachment, nakita natin yung prosecution na kung paano yung naging banat ng prosecution dito sa articles of impeachment na yung sa article 4 by inuna nila na yung grave threats and inciting to sedition na inano nila kay Inday Sara, pinipin nila kay Inday Sara. And then you saw, nakita natin lahat, yung mga videos, past videos, mga ganun-ganun. Testimony, matibag, yung 3 NBI, no? Lahat yun. And then, parang may kulang eh. May kulang. Kasi what we're being shown is yung kinakanal tayo dun sa segment ng video. And then, yung entirety ng konteksto, winawala sa usapan. And then yung prosecution, yung defense, trying hard naman, doing well, trying hard yung kung paano sasabihin. Pero may kulang pa rin. Kasi may mga Pilipino na naniniwala na may sabit si Inday. No? Ganon. So, ano ko ba sasabihin? So kahapon sa vlog ko, sinasabi ko, yung betrayal of public trust excuse me, yung betrayal of public trust na pinipilit nilang i-impeach si Inday, no? And partly yung isang article ng impeachment is yung grave threats, ganyan, no? And inciting to sedition. It's not really kumbaga sa isang vice-presidente, sa standard ng isang vice-presidente, hindi tama. Yun yung pinipicture nila, no? Hindi tama. Ngayon ang question alin ang tama? Alin ang tama? No? So, I went back, my thoughts went back sa biblical perspective, ano? And, napailing ako when nasa isipan ko, pag-gising ko, galing sa langit yan, hindi galing sa akin, galing sa langit yan, na God showed so many times where God used violence to stop evil. God used violence to stop evil. Violin. Pati marunong din pala mag-violin si God Almighty. Interject ako ng mga biro-biro paminsan at times, no, para hindi maging boring sa inyo, ha. Now, so sinearch ko sa Google, biblical violence. Violence. Biblical violence. Nagsisimponi rin pala si Lord, si God Almighty. Kay kayo Muslim o Kristiyano, INC, kayo JC, Jesus is Lord, basta, yung God Almighty natin na nag-iisa, bukod tangi, nag-iisa, use violence one time or another to teach mankind, to stop evil, to stop corruption, to stop what man has gone to, ganun-ganun na, napunta na sa violence. Example, Noah's Ark, the Great Flood. No? So yun sa nauna the Great Flood, God instructed Noah to build the ark. Alam natin lahat yan, di ba? Ang ano doon, pinatay lahat. Pinatay lahat. Pucha, sweeping. Pucha, grabe yun. Imagine yung pain, agony nung lahat ng nadamay, sila Noah, nasa barko. Favorite, no? Yan, nabuhay. Nabuhay si Noah. Pati yung pamilya niya. Malakas sa langit, no? Well, sorry. God favors good people. God favors good people. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Kasi pagka tumayo kayo,
pagka nag-aalangan kayo, isipin nyo lagi sinasabi ko, no? God favors the good people. In the midst of all the violence, and if God is watching over, you'll be protected. Yun yung message, no? You'll be protected. And the great flood, binaha, putya, inubos lahat. Pati yung lahat ng ano. Ang tinira lang niya is yung nasa ark. No? No matter how you will ponder about it, paano nangyari yun, no? In the beginning, there was creation. Go out and multiply. Tapos biglang, kaboom! Nireboot buong mundo. Nireboot. Kasi nga, naging corrupt na mundo, naging walang yana. God used yung high-level violence na gano'n. Sodom and Gomorrah. Sodom and Gomorrah. Nag-ulmulan ng fire and brimstone, sulfur from the sky, and then bungko na. Wagam. Sunog yung city ng Sodom and Gomorrah. Why? Because again, panay yung Sodom and Gomorrah, panay makasalanan na. Alam nyo, minsan ako, tinatanong ko, paano yung mga bata ron? Ano kinalaman ng baby? Yung mga, siyempre, city yan, no? Sodom and Gomorrah. Paano yung mga baby, yung mga dumedede pa, sakling, parang mga bika, no? Parang yung dumedede pa sa nanay, yung mga 2-year-old, 5-years-old, parang ang desisyon ng langit, putya, lahat kayo. Kasi kung ano yung puno, yun ang bunga. Hindi na rin kayo dapat paramihin. Talagang binura sa mapa. Sodom and Gomorrah. Imagine the degree of violence there. Meron pa, no? Nasulat ako Destruction of Sodom and Gomorrah. Death of the firstborn baby. So, after na mga 9 plagues of Egypt, ayaw pa rin ni Pharaoh, tigas ng ulo. Sipin mo yung River Nile naging dugo, tapos nun, yung isda namatay, nilangaw, pumunta sa mga tao, Walang pinili yun. Lahat ng tao, buong Egyptians, lahat sila, bata, matanda, babae, lalaki, tomboy, bakla, lahat yun meron, no? Nagkaroon sila ng sakit. Egyptians, pero protected yung Israel. God chooses the people that He will protect. May matutunan ka sa Biblia talaga pagka, binabalik-balikan mo at nagre-identify tayo sa scripture. Isipin niyo yun. Ayaw pa. Tigas ulo ni Pero, sabi. Pinapakinabangan ko ito Pinapakinabangan ko itong mga Israelites Ilan ba yung Israelites noon? No? Gaano karami ba sila noon? Yun. Tapos nainis ang si God. Nainis. Anong sinabi? Bukas, mamatay lahat ng firstborn. Na naman. Bata, lahat ng firstborn, bata, matanda. Not only sa tao, pati yung mga hayop, firstborn na aso, firstborn na baka, kambing, na baboy, lahat ng firstborn na hayop, patay din. Imagine that. Walang kinalaman, Itong mga to, mga baby pa pati anak ni Pero patay Ano malay niya doon sa ginagawa ng tatay niya? Grabe, humusga ang langit. No? Grabe. Patay lahat. Pero yung Israel, naglagay ng X marks the spot. Para hindi aanga-anga yung angel of death. Basta may X. Basta may X, marks the spot. Lalampasan mo yan, Yes, master. Passover. Yun yung sila-celebrate nilang Passover. Tayo, Passover. Reminding us na no harm will come dun sa tao, sa selected na ng Lord, na He will devise a way. So, patay lang sila ng lamb, tapos boom, X marks the spot, dasal sila sa loob ng bahay nila. Wala. Passover, patay lahat. Kinabukasan, iyakan lahat. Patay lahat ng firstborn. And because of that,
yung Pharaoh, tulala, pumayag. Pero talagang sadyang masama yung Pharaoh. Parang meron Pharaoh dito ngayon. Sadyang masama. Pagkatapos nun humabol. Hinabol nila. Hindi pwede yan. Kikinabang ako dyan Merong mga mali-maleta dyan kikinabang ako dyan. Anong ginawa? Na-corner ang Israelites dun sa Red Sea, hindi Dead Sea, Red Sea, parting of the Red Sea, no? Parang hinawi ni God yung with his hands, ginanyan niya, tapos may wall of doon. We don't really know how it's depicted in the movies, parang nagganon, parang yung Pirates of the Caribbean na may wall na ganon, di ba? O kundi kaya nagkaroon ng para magkakaroon ng mahati yon na dito. Science is trying to explain it na nagkaroon ng tidal wave, hinatak yung tubig. Hindi dapat lahat isang direction lang. Hindi, nahati. Merong ganyan Hindi natin alam. So, the way the movies were depicting it, the best way they can. Basta the thing is, it happened. Parting of the Red Sea. Maliwanag, parting of the Red Sea. So, naghati. No? So, the biblical accounts o yung scholars are saying, ginanyan ni God yung kamay niya, hinating ganyan, nagwall ng water and then tumawid yung Israelites. And then, sumunod yung Egyptians. Lunod, buong army. Lunod, buong army. Malay nung army. Malay nung AFP nyo. Malay nung AFP tsaka PNP. Inutusan harangin kayo. Sumabot sa inyo, harangan. So, ayun, yan nangyari. Meron pang mga gera-gera na inatasan niya yung mga hari ng Israel, no? After Moses, di ba, si Joshua na, no? Si Jacob ba? May Jacob, di ba? Anak niya yun. Yung si Joshua sa panahon nila Moses, nung wala na si Moses, si Joshua na nag-lead. And then, kinonquer nila. Kinonquer nila, people after people. If you remember yung sumunod na yung mga hari-hari na, si Gideon, di ba? 300 lang yung tao niya. 125,000 na kalaban. Nagsigawan lang sila. Ilaw, and torches ba? Patay lahat. 125. Imagine. Patay lahat. Meron pa dyan isa na God sent an angel. Isang angel. Pinatay yung buong army. Buong sundalo. Meron dyan yung si David and Goliath. Imagine yung tamakan ng bato rito. Putragis. Napaka-crude, di ba? Napaka-crude. 12 anyos. 12 anyos. Farmer. Shepherd boy. No? 12 anyos. Kalaban na yan, laki-laki. 8 foot high. No? And then, walang gusto lumaban sa kanya. So parang parang resigned na yung mga tao. Wala nang pag-aasa dito. Wala nang mangyari sa atin. Talo na tayo. Parang yung mga rally ngayon, Wala nang mangyari sa atin. Rally kayo rally. Walang mangyari dito. Nandiyan pa rin si Goliath. Nandiyan pa rin yung Philistines, no? At akala nila, panalo na sila. Dumating si David. Uminit lang ang ulo. Kasi challenge ni Goliath yung Panginoon niya. Galing si David, tarantado ka, putang ina ka. Buti lang, di Pilipino yan. Kung Pilipino yan, si David, panay mura madidinig mo kay David, putang ina ninyo. Sinong putang ina ka? Bakit may naman yung Panginoon ko? Yan, ganun. Pero may bato siya, slingshot. Tinatawanan siya, pero patay pinutol yung ulo. Pinutol yung ulo ni Goliath. Who would allow that na isang bata, 12 years old, putang, kinuha yung espada ni Goliath, buhay pa. Sakit siguro ng ulo, no? Kahit ilang paracetamol inumin nun, Pucha, sakit ng ulo, pucha. Isipin, tamakan ng bato, na may buwelo pa si David, mga ganun-ganun pa. Bang! Tumama. Tumba.
Hindi natapos doon. Kinuha pa niya yung espada ni Goliath, pinugutan ng ulo. Parang nadinig ko na yun, sa impeachment. Pero may nagsasabi na parang na-imagine niya pugutan ng ulo to si Bongbong. Parang nadinig ko sa impeachment niya, may nagsasabing gano'n si BP! O tiyan, kaya pala sinasabi nilang violente si Inday Sara, with all these grave threats pa. Okay, balik ako to sa kwento. So, maraming instances talaga sa Bible, no? So, what you saw, what we are hearing, is a pattern of evil, na? Ang pattern of evil. Kaya nga yung sa prosecution, the way they were framing it sa utak ng mga Pilipino, I disagree to believe and to see it that what Inday has shown is a pattern of violence. Believe me, you haven't seen the pattern of violence of Inday Sara. You haven't seen it. What you have seen is a pattern of good leadership of Inday Sara. Gusto nyo makikita yung pattern na tutuloy ko bukas yun. Bukas, magbablog ulit ako, maaga siguro, mga 10. So dito, doon pa lang ako sa pattern of violence, biblical perspective, pattern of violence. God uses violence to stop evil. God uses violence to enforce His wrath, kanyang judgment, divine judgment over evil. Hindi pa nga nagkaroon ng gera sa langit. Laban. Nagkudeta si Satanas, si Lucifer. Si Lucifer pa siya nun. Nagkudeta. Muntik na matalo yung langit kasi maraming sumunod kay Satanas, kay Lucifer ng mga anghel. Kasi magaling si Lucifer, may karisma, pinakamagandang angel, etc. Binilab siya ng binilab. Siya yung chief of staff Siya yung chief of staff. Pero ang nangyari doon, nakwel yung rebellion ng mga anghel. And they were thrown dito sa planeta, sa Earth, nandito sila, fallen angels. And there were stories na they were bound, na hinuli sila, And then yung iba nakatanikala pa nga And then yung iba nakakawala, So yung iba nag-asawa, intermarry, kaya nagkaroon ng mga higante, Sa sinasabi ng Biblia na sa isang book, sa Book of Enoch, na hindi kasama doon sa modern day Bible. Sa Book of Enoch, may mga higante pa nga And then, anong pinagmula nun? Yung experiment na Adam and Eve, in God's image and likeness created Adam, created Eve, ganun. Hindi sang-ayon si Lucifer, si Chief of Staff, hindi sang-ayon. Bakit? Diyos bakit ka gumagawa ng kamukha mo in your own image and likeness? Nachichipen ka, parang ganon. May standard ganito. So, yung parang bawal magmura. Kasi ang presidente hindi nagmamura, parang ganon. So, may standard na sinusunod, parang pangit. So, yun. Kaya nagrebelde. Kaya sila. Pero, hinaluan kasi ng personal ambition. So to speak, I'm trying to explain it na para madaling So, yun, exile sila. Banished dito sa mundo. Nandito sila ngayon. Kaya ang daming demonyo dito sa atin. Kasi nandiyan sila bulong-bulong, tukso. Kunin mo na yan. Pucha, magkano yan? In your lifetime, kikita ka ba ng 50 maleta? Kunin mo na. Ayan.
Yung mga pananakot nila kay Estrada, kay Estrada, tsaka kay Escudero, tsaka kay Joel, si Estrada, okay lang makulong. Yun yung ano, yun yung masasabi nyo may prinsipyo pa yung tao eh. Itong dalawa, trying to appear na everything normal, pero actually hindi. Nanghuda sila eh, no? May grupo sila sinamahan, tapos nung tinakot sila, nakuha sila sa pananakot, tumiwalag sila doon sa Senate majority. Pero, gaya rin sa Biblia, merong Judas nga eh. Nirecruit nga ni Kristo yung, alam niyang magiging Judas yan eh. Pero nirecruit pa rin niya. Why? Because there is a grand plan. There's a grand plan. So, wag kayo mawala na pag-asa na itong nangyayari na to. Wala yan. Ano yan eh. It is bound to happen. Eh, kanina lang may sinagot ako eh na anong tingin ko dyan sa ano, yung plan A, plan B, plan C. Oo, ina-analyze lang natin. Pero, kasi kung kunyaring si Inday Sara, sinagot ko, I believe in divine intervention. I believe in divine guidance and intervention. Whether the Senate, our Senate, the Philippine Senate will impeach Inday Sara or not, Inday Sara, I believe, will be the next president of this country. As in, David, just a shepherd boy, humarap kay Goliath, regardless of bata pa siya, wala siyang alam kundi magpastol, he became the king of Israel. Most favored king nga eh. And he was even gifted ng anak na Solomon. The wisest of them all. Kaya nga, ang ano ko lang kay Inday Sara, sometimes you have to be a David. Sometimes you have to be a David. In the right time, in the right, you trust in God that He will deliver you. He will never forsake you. Yun yung ano. So, ang ano ko dyan, even after nung Old Testament sa Bible, wala na bang string of violence, wala na bang ganon. Ang pumalit na after the New Testament, kasi binago ni Kristo yung peg, binago niya. Forgiveness, love thy enemy, mga ganon. Love thy enemy. Pinagbigyan si Christ ng kanyang tatay, ng kanyang ama na sa tingin ko pwede ko mali. Pinagbigyan siya ng tatay niya na sige nga. Kasi when you have a flock, it's better that the flock follows you out of respect, out of love, and not out of fear. Tandaan ninyo, Old Testament, fear. Fear. Na? Yung tipong God's wrath na bungko na. Pagka ikaw gago ka, Sodom and Gomorrah, kaboom! Okay, great flood. Ang mga ganun ba? Yan yun. Kaya violent yung ano. Basta pagka dinesisyonan ka ng langit, good luck sa'yo kahit saan ka. Si Job nga, pinagpustahan lang ni Satanas at saka ni God napagpustahan lang yung faith niya. Di ba? Patay yung pamilya niya, in earthquake, tapos nun, ninakawan siya hanggang sa naging pulubi siya, hanggang sa may mabaho na siya, may boil ba siya, tsaka leprosy, etc. And then, talo si Satanas. Nagawag siya, pero ibinalik sa kanya lahat, tenfold. Yung kanyang yaman, pamilya, 10 na nag-iasawa. Tenfold. Tapos nun, yung kay di ba violent yung kay Abraham? Di ba yung anak niya? Isa-sacrifice po siya. Sino naman magulang ang isa-sakripisyo mo yung anak mo sa altar para yung Panginoon mo ay suyuin mo. Para ipakita yung katapatan mo.
Isasakripisyo ba pa? Patayin mo yung anak mo, si Isaac ba yun? Hanep, ano? Kaya nga noon, fear was prevalent in the Old Testament. Binago ni Kristo, ginawang love, forgiveness. Yan yung ginawa. So, wala na yung violence. Wala na. Sa last part na lang. End of days. It will be very violent. Why? Because in the 7 years, the first 3.5 years ng tribulation, I hope you're not around, I hope wala tayo, depende kung kailan yung rapture na sinasabi, but the story goes, the prediction, the prophecy goes na it will be a 7 year, yun ang given. Di mo alam kung nandun ka kung kinuha na yung mga believers, or in the middle kukunin, or do sa dulo kukunin. No, hindi natin alam. Nobody knows. Walang magaling dyan. So, ang punto, yung first 3.5 years, kung kukumputin mo, around 4 billion ang mamamatay. Kasi ang sabi, 1/4 muna ang mamamatay. So, 1/4 ng 8 billion is 2 billion. 2 times 4, 1/4, 8 billion. 2 billion ang initial mamamatay. Tapos, matitira 6 billion. Sa 6 billion, ang mamamatay na 1/3. So, another 2 billion. So, 2 plus 2, 4 billion. In all this, ang mamamatay, because of the violence that will happen, sabay-sabay. Man-made, natural, lahat-lahat, sabay-sabay, 4 billion na tao. Imagine that, 4 billion na katao. Sa ICC, standard, genocide. Ano na yon? Pero, ano nga God's wrath na nga yun Kumbaga sa hindi kayo nakuha sa maayos na pakiusap, hindi kayo nakuha sa matitigas ang ulo nyo, putragis kayo, yan. Yan na yung God's wrath. Now, nasaan tayo? Tayong mga Pilipino, somewhere along the line ay lost sheep. Lost sheep. Marami sa atin, merong sa atin mga matitigas ang ulo, magnanakaw. Meron sa atin bangag. Merong mga adik-adik. Meron ka ngayon na pinagmamalaki nila, siguro sa SONA, sasabihin, bumaba na yung krimen. Sasabihin na wala nang droga. Nasa Malacanang yung droga. Sasabihin na kung ano-ano. Bubulayin kayo. You can lie as much as you want, Malacanang. You can lie as much as you want. You can frame Inday Sara having a psychiatric problem, neurotic tendency, mga ganon. Psychological hang-ups, ganon. But the truth of the matter is, kayo ang may problema. Kayo. Kasi nagnakaw kayo, sindikato kayo, magamit kayo pera ng bayan para baguhin yung naratibo, binabayaran ninyo yung mainstream media, yung SOCMED, yung mga troll, at ginagamit yung institutions para takutin yung mga leader. Hindi nyo ako kayang takutin. Hindi nyo ako matatakot. Tapos nun, yung mga tao, dedemanda ninyo. In fact, si Inday Sara, dedemanda ninyo. Babanatan ninyo ng plunder. Babanatan ninyo ng mga, etc. Nobel, no? So, pagkatapos ng impeachment, sinasabi na nga nila, ina-announce na nila, piniprepare na nila yung taong bayan. Na pagka tapos ng impeachment, o siguro, bago matapos impeachment, meron na nakaabang na kaso sa kanya sa labas. You can go and go on with what you want to do. But in the end of it, Inday Sara will be the next president. As David became the next king of Israel. When you are anointed, when you are chosen by God Almighty, kahit sinong tukmoy kayo, kahit sinong demonyo ka pa, 10 sungay mo, you will not prevail. Evil will not prevail over goodness. It will not happen. Kahit 16 pa yung senator mo, gawin mo pang 20, i-impeach ninyo, Inday Sara will still be the president. Ayaw niya yung presidente. Ayaw niya ngabulin yung posisyon ni Marcos. Ano magagawa mo kung binigay sa'yo ng taong bayan?
kung binigay sa'yo ng langit. No choice eh. That's why, in all of this, you have to look at it heavenly, no? Heavenly. Satellite view talaga. You have to look at it that way. So, I hope na liwanagan ko kahit papaano. Basta yun yung unang-unang, gano'n naman ako eh, pag biglang ting, may ano. Ibig sabihin sa akin yon, sign yon na yun ang gustong sabihin ng langit. God uses violence to stop evil. God uses violence to stop evil. Battle of Armageddon, yung dulo nitong revelation. Yung dulo ng 7 years na tribulation. The end part is kaboom, lahat kayo. Talo pa nuclear war. Talo pa. When all the skies, when all the stars are falling down, earthquakes, patay yung isda sa dagat. Malay ng pating. Manong mga buhaya na lang ang mamatay. Hindi, pati pating, isdang maliit, isdang malaki, patay. No? Una, 1/4. Tapos 1/3 ng buhay sa buong parang great flood din, pinatay lahat eh, no? No? Lahat ng damo, patay. Sunog. Oh. You see? At kayong kahit nasa kuweba kayo, patay. Walang matitirang man-made. At kayong mga tao na hindi natatakot at sige pa rin kayo ng kawalangyaan ninyo, kala ninyo makaligtas kayo? No. The only way na makakatakas kayo is you accept God. No? You accept God. And as your God Almighty, Creator, lahat, through Jesus Christ. Because He's coming. And He will be very violent with a sword, may laser na, bungkuna na, 200 million army, patay. 200 million, isipin nyo na isang sweep, patay. That is violence. Ladies and gentlemen, ang pinapakita sa inyo na prosecution, na pattern of violence. Again, I will say it now, as I said, kailan ba? Yesterday, when I vlogged, it is not a pattern of violence. It is a pattern of leadership. And Inday Sara, thank you sa prosecution. We now understand why she is chosen to become the next president. In fact, mataas yung 57% na rating niya. Mataas yun. Negative 27 yung kalaban, si Marcos. 57, 27. 84 yun. No? Ang layo. No? So, kung titignan ninyo, kayong mga ayaw kay Inday Sara, ayaw ninyo, right nyo yun. Pero wag nyo nang ipagpipilitan yung gusto ninyo kasi yung right ninyo na ayaw ninyo kay Inday Sara hanggang dun lang. Kasi may right naman yung iba, gusto nila siya. 57 shows na siya. In a democracy, 50 plus 1. Siya, 57%. At lalong tataas yang rating na yan as we approach 2028. If, I qualify ko yun, lalong tataas yan as we approach 2028 because she will be running for the presidency. Now, if she becomes president now in 2026, because yun ang gusto ng langit, maghunos dili kayo. Sa 2 taon na yon, meron kayong makikitang pagbabago that will make you believe that she is worth another 6 years. Because this is all about sleeping at night, tahimik, walang gulo, walang kaaway, walang problema, meron kasing nag-iisip
para sa inyo. Parang kayo yung maibik, hindi kayo maibik. Maibik man kayo, meron kayong lilipatan. Gagamitin yung batas, hindi patas yung batas. Dumating ang Inday Sara, binuntal yung tao, yung sheriff. Nag-enforce din ng batas, ng court decision. Oo. Pero the court decision versus the human na tragedy that is about to erupt at magkakapatayan yan, Inday Sara was there. Suntukin ka para matauhan ka. Ayun, natauhan ka. Ang ngayon, yan ang nilalabas ng prosecution. Violence. Yung pupugutan niya yung ulo. Sabi ko sa inyo kanina, si David, pinugutan ng ulo si Goliath. May nagreklamo ba? Nagreklamo ba yung mga Philistines? Hindi. Mayabang kasi si Goliath kala ayan, putya na, binato ka lang pala, patay. Pugot ulo. Wow. Yung kay Inday Sara, kaya siya nagsalita nun dahil sa taon niya, pinoprotekta niya, dinedepensahan niya, tinatayuan niya. Kinulong dun Kahit ngayon, ini-impeach siya. Sinasabi nila, ganito, ganyan. Kasi nga, hindi siya kumampi Abnormal, hindi kumampi. Lahat corrupt siya, hindi. Ngayon, kinakasuhan siya, yung corrupt. Grave threats, inciting to sedition. You see how dangerous yung mga utak nitong mga nakaupo. Pero mga kababayan, hindi mananalo yan Sadyang mga demonyo kasi pag ganyan, hindi mananalo yan. They're out to prove that there's a pattern of violence. I am here to tell you, you haven't seen the pattern of violence of Inday Sara. You will see it when she becomes president.